Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ni Teo Moreno tungkol ito summary fake witness case link to Risa Hontiveros. So may lumabas na tao, allegedly binayaran siya ni Senator Risa Hontiveros para sirain sina Pastor Apollo Kibuloy, BP Sara, KOJC. So ito, pakinggan lang natin sandali kasi itong kay Teo Moreno, sinamarize na lang niya yung content ng sisiwalat ng alleged fake witness. So ito yung sa ano naman ito, Facebook reel posted by Dragon Michelle. Nagsasalita yung fake witness. Binayaran po ako ni Sen. Risa Hontiveros para mag-testify laban kay PRRD, BP Sara at kay Pastor Apollo Kibuloy. Lahat ng sinabi ko at kasama ko doon na nag-witness sa Senado ay ginawa lamang ni Sen. Risa upang pabagsakin si Pastor at ang buong kingdom at kunin ang kanilang mga ari-arian. Ngayon po ay hinahanap at tinatakot ako ni Sen. Risa. Ulitin natin. Sa pa, medyo mahaba itong testimony niya, kalang ito lang yung ipinost. Binayaran po ako ni Binayaran. Sen. Hontiveros para mag-testify laban kay PRRD, BP Sara at kay Pastor Apollo Kibuloy. Lahat ng sinabi ko at kasama ko doon na nag-witness sa Senado ay ginawa lamang ni Sen. Risa upang pabagsakin si Pastor at ang buong kingdom at kunin ang kanilang mga ari-arian. Ngayon po ay hinahanap at tinatakot ako ni Sen. Risa. Hinahanap at tinatakot ako ni Senator Risa. Ang una kong tanong is, hindi kaya AI generated ito? Hindi ako marunong kumilatis ng AI at saka authentic video, no? Bahala kayo kung ano. So ito naman, si Teo Moreno, marunong itong kumilatis. The fact na sinamarize niya, baka sa tingin ni Teo Moreno, hindi siya AI generated, no? So basahin ko lang yung summary sa isiniwalat ng taong ito. Hindi ko alam kung anong pangalan eh. Okay, number 1. Nung unang kinausap siya, ang pangalan niya pala alias Rene. Nung unang kinausap siya ng kampo ni Senator Hontiveros, nagsulat siya ng personal na karanasan. Okay. Wala siyang binanggit na pananakit, sexual abuse, o human trafficking. So, ibig sabihin, itong si alias Rene, kasama sa KOJC nung una. Number 2. Pagkatapos niya magsumiti ng affidavit, pinakilala siya sa isang abogado. Doon siya nagulat dahil binigyan siya ng revised version ng affidavit na may dagdag na kwento ng pananakit, sexual abuse at human trafficking against Pastor Apollo Kibuloy. Number 3. May mga fake news na isinama tulad ng sinabing lumabas siya sa SMNI News pero ang totoo ay nasa Glory Mountain siya noon. May dagdag pa na kwento ng mga baril na idinadawit sina BP Sara at Rudy Duterte. Pinilit siyang isama sa statement ang mga pangalan ni na Senator Bongo at Senator Ronald Bato de la Rosa. 500,000 daw ang inialok sa kanya para dumalo sa Senate hearing at dagdag na 500,000 kung isasama niya sina BP Sara at PRRD sa kanyang testimonya. Isang linggo bago ang Senate hearing noong 2024, pinatira siya sa isang condo unit at sinabihan kung ano ang dapat niyang sabihin sa hearing. May binabase siyang script habang nagsasalita sa Senate hearing. Matapos ang hearing, pinatira daw siya sa condo ni Senator Hontiveros sa Manila at tinanong kung may kakilala pa siyang pwedeng maging witness kapalit ng pera. Bawat research o informasyon na ibinibigay niya sa Senado, binabayaran siya ng 12,000 pesos. Noong August 29, 2024, nag-dinner sila kasama si Brenda Portugal, aka Amanda. Ang legal team niya, kasama sina Attorney Joanna Paula Domingo, ang SAP Office, Special Assistant to the President siguro ang SAP, Attorney Ayan Intrina, at ang personal niyang lawyer na si Attorney Bagudyo. Sinabihan siya na ituon sa human trafficking ang kaso dahil mahina raw ang sexual abuse angle. Si Attorney Domingo raw ang gumagamit ng private jet ni SAP Lagdameo papuntang Davao. Ayon kay alias Amanda, gusto na raw niyang sumuko. Pero may mga taong nag-udyok pa rin sa kanya.
Sabi raw ni Atty. Domingo, hinahanapan nila ng butas si Atty. Torion para madisbar dahil magaling daw ito bilang abogado. Plano rin daw nila ang extraordinary rendition kay Pastor Kibuloy. Pero hindi ito natuloy dahil nanalo si Donald Trump at nawala ang connection nila sa US government. Si General Nicolas Torre ang umano'y namumuno sa mga meeting lalo na tungkol sa bunker rumors. Noong November 5, 2024, nagkaroon ng meeting kasama si Yusek Nicolas T. ng DOJ, 4 na prosecutors kasama si Olivia Torrevillas alias Amanda, Atty. Domingo, Atty. Ian, 3 kinatawan ng NBI, 2 lawyers, and 1 agent. Sabi raw ni Yusek T., may reward na 1 million kapag nagsampa sila ng kaso laban sa administrators ng KOJC para sirain at mapasara ito at makuha ang mga ari-arian ni Pastor Kibuloy. Si Regina Arevalo daw ang scriptwriter ng mga sinasabi ng fake witnesses ng Senate hearing. Okay? Disclaimer, sabi ni Tio, I might be wrong sa mga names. Medyo unclear ang audio ng video for me. I am open for correction. So yan, picture ng alias Rene. So, ano ang masasabi nyo? Magbasa lang ako sa mga comments. Teo Moreno, tapos atat na atat mag-judge Senator Risa Ontiveros sa impeachment case ni BP Sara. Ito. Jose Cordero, hindi ordinaryo ang ginawa ni Risa at ang kanyang kasamaan, dapat silang kasuhan at makulong habang buhay. Anyway, these are allegations. Bahala na, dalawang korte. Court of Public Opinion, maniniwala ba ang taong bayan o hindi? And then, pwede rin sa korte kung may magsampa ng kaso. Ang akin is, pinag-aaralan ko ba kung gaano katotoo itong revelasyon ng alias Rene. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo na malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon. Ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako para makapagpatayo ng mas maayos na tirahan ang tribong Talanding. Panoorin ninyo ang video na ito. Ang kulang na tagaan og sin ug mag-atop na siya karon. O karon mo na ni ang kadako sa buslot sa balay ni Angkol sa natagaan na mo og yero. Ay dako akong pagpasalamat kay natagaan ko og sin. So ang dagko na gid kayo ang buslot sa iyang yero. Nagtantang na gid si Angkol sa yero kay mag-atop na siya. Karon mag-atop na gid si Angkol. Wala pa. Wala. Okay na idol. Katap lagi si idol. Karon naman na gid si Angkol sa pag-atop sa iyang balay. So, maayo na gid nga tan-awon. Kayo sa Ginoo nga nakuha na ko sa video nga salamat sa Ginoo kay naiwan na gyud ning akong balay di na ko gyud kulanan. Oh, salamat kayo, Kol. Salamat kayo. Oh, thank you. Tawsin, katop na ta gyud.